many do you have right now? Well, it was last reported 153 na. Okay. Pero wala pa kaming exact number until we report it to the plenary. Okay, Sir, sir. paano yun? Fourth 3 impeachment? o'clock, 3 o'clock po. Fourth impeachment yun, sir? Fourth impeachment yun. Fourth impeachment, bale, sir. Court complaint ba nito? Iwan. As I said earlier, Sir, paano po yung process? Paano po yung magiging process mamaya? okay? Paano po yung magiging process, Secgen? Sir, ilang articles? I think 7. 7 articles of impeachment? Sir, anong process daw mamaya? Well, it will be presented to the plenary and once it's approved, transmitted na agad sa Senate. Sir, that means impeach na si Vice President. Yeah. Well, the word is Ayan, balita po na na-impeach na ang Vice President Sara Duterte. Ngayon, mukhang nakuha po nilang boto ay 153. Ang dapat kailangan lang ay 106 na boto para maipadala sa Senado ang impeachment. Tapos, tuloy-tuloy na po yan kasi tuloy-tuloy na po yan. Maaring ihahayag na lang ni Speaker Tambaloslos na sapat na ang bilang para ma-impeach na si Vice President Sara Duterte. Nakakalungkot po talaga na bakit kaya ganun sila? Hindi mo alam kung anong paninindigan nila sa politika. Alam naman po nilang kung wala silang bilang o sa bilang lang nila idinataan ang impeachment. Pero sa mga ebidensya, palagay ko wala silang ebidensya. Kahit katiting na ebidensya, wala po silang ebidensya. Pinagkaisahan lang ang Vice President. Pero yan pong political sa impeachment kasi makakuha ka lang ng sapat na boto sa mga politiko, sa mga congressman, iaakyat na po yan sa Senado at didinggin po doon. Ang problema naman sa Senado, ito rin ang problema sa Senado. Ang speaker ng Senado, ang Senate President ay si Escudero, bata ni Marcos. Ang totoo niyan, siguro kahit sinabi ni Marcos na hindi siya sang-ayon o hindi siya pabor sa impeachment dahil puro kaguluhan lang ang dulot nun. Walang mahihita ang mga Pilipino. Sa bawat Pilipino, wala nga namang mahihita sa impeachment dahil uubos lang yan ng pera at ng time, ng oras, mahalagang oras sa mga senador at congressman. Kung mahalaga sila, kaso palagay ko walang kahalagahan ang kongreso ngayon kaysa dati. Kasi mga congressman ngayon, puro mga parang mga crocodile Sabihin nila lang magalit sila. Para silang mga crocodile.
Wala namang, walang matino sa kanila. Puro pera ang nasa isip nila. Kagaya lang ng mga blankong pinirmahan nila sa BICAM. Bago maging batas yan, napipirmahan ni President Bangag. Bangag na sinasabi ko kasi walang silbi. Walang silbi ang presidente. Kasi pinirmahan niya ang GAA. Hindi niya ba alam na yung GAB, yung General Appropriations Bill na kalakip nung magiging GAA? O kaya, hindi niya ba alam na hindi niya nakita yung mga blankong BICAM report na galing na yung ni-ratify sa Kongreso? Alangan namang hindi niya alam. Puro kasinungalingan ng mga sinasabi ng presidente. Ang mahirap niyan, ang Pilipino ang tinatamaan sa mga ganyang bagay. Kaya nga hindi ko alam, hindi po natin alam kung paano susolusyonan 'yan. Kasi ang mahirap po niyan, baka matanggal sa pagka-vice presidente si VP Sara. Ang mahirap niyan, masakit sa loob ng mga Pilipino pero wala silang magagawa. Lalo ng INC. Kasi tinuloy pa nila yung impeachment na yan na alam ko namang political maneuvering yan. Kasi silang may silang may hawak ng Kongreso, silang may hawak ng pera, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Ang totoo niyan, mas powerful pa si Tambaloslos kaysa kay Marcos. Si Marcos parang hostage ni Tambaloslos. Kahit na magalit pa sila, kahit na ano pang sabihin nila. Totoo naman ang sinasabi ko, parang hostage. Hindi makaimik, kagaya nung pinirmahan nilang Blanco. Pwede naman siyang tumutol doon. At saka, presidente siya. Dapat siyang makapangyarihan. Hindi si Tambaloslos. Lahat ng pera, hawak niya. Kung anong gusto niyang gawin sa pera, doon mapupunta yung pera. Pero si Marcos, wala siyang ginagawa, hindi lang manood. Makinig sa mga bataan niya. Hindi ko alam kung sinong sekretaryo yung nag-ano sa kanya, advice sa mga ganyang pangyayari. Ang dami niyang kasinungalingan. Hindi niya ma-control si Tambaloslos sa kanyang mga ginagawa. Sana gumising siya. Siyang mag-handle ng patakaran ng gobyerno, hindi si Tambaloslos pati yung mga sundalo hawak niya lahat, mga media, mainstream media, hawak niya lahat ng media. Pag kumontra ka sa kanya, kagaya ng SMNI, inalisan ng prangkisa. Paano naman yan? Anong mangyayari sa bansa natin pagka ganyan? Lalo na kung mapapaalis si VP Sara. Ang mahirap niyan, masakit sa Pilipinong mapaalis si VP Sara. Ang mahirap niyan, kaalyado ni Marcos na Bangag.
ang speaker, ang Senate President na si Escudero. Ang mahirap niyan, baka lahat ng senador, puwera lang si Bato at saka si Bongo. Yan, sigurado ako siguro hindi sila magtitiwalag kay BP Sara. Pero ang mahirap niyan, dalawa lang sila. Ang kahit na kailangan nila 16 na boto versus 8. Kailangan nung kahit 7 lang, hindi na aakyat hindi na mare-remove si BP Sara. Pero ang mahirap niyan, kapag napakiusapan nila, kasi usapan lang yan boto lang yan kahit huwag mong pag-usapan yan. Kahit hindi mo pag-usapan sa Senado yan, kahit maglaro-laro ka lang dyan, kahit hindi mo pakinggan yung mga ebidensya. Pag sinabing hayag ka bang alisin si BP Sara, tataas lang ang kamay niyan, wala na. Tapos ka na, tapos na si BP. Ganun yan ang impeachment. Kaya nga mahirap. At saka mahirap sa Pilipino, matakaw sa pera. Mga politiko, matakaw sa pera. Ang daming kabulastag ng mga politiko. Dito nga sa amin, congressman, hindi ko sasabihin yung pangalan, baka delikado ako. Dito sa amin, congressman, dito sa Pampanga, hindi dito sa Angeles City. Merong congressman dyan sa Pampanga. Nasunog ang asawa niya doon sa Casino Resort Hotel sa Manila noon. Doon sa casino sinunog ng isang trabahador sa casino dahil nabuisit siya, sinunog yung casino. Maraming namatay doon sa hotel na yun, Hotel Casino. Tapos yung asawa niya at saka yung kaibigan niya, nasunog sila sa banyo, nasuffocate sila sa banyo pero ngayon hindi alam ng mga taga Pampanga, taga San Fernando ang distrito nun Ngayon nasunog yung best friend niya at saka yung asawa niya. May nakuha pa silang pizza, coins, yung plastic na coins sa casino. Nakuha pa sila kasi hindi naman nasunog yung nasuffocate lang sila dahil pumunta sila sa banyo kaya sila namatay. Pero isipin mo, nanalo pa yan ngayon sa pagka-congressman. Hindi alam ng mga taga San Fernando na ganyan pala yung congressman nila. Sugarol yung asawa. Tapos ang taas pa nga ng katungkulan niya ngayon, deputy speaker. Nakikita mo sa mga committee hearing sa Senate ay sa Kongreso. Yun po yun. Hindi ko sasabihin yung pangalan kasi delikado po ako. Kaya at saka pag dinala sa Senado, nakakaawa si BP Sara kasi hawak lahat ni Tambaloslos, maski yung Senado hawak niya. Hawak ni Tambaloslos ang lahat ng sangay ng gobyerno. Kahit ang presidente hawak niya. Kaya nga kung lumaban yung Bakale, yung babaeng tumatakbong congressman sa Tacloban, sana yun ang manalo. Ang problema naman kapag malakas yun, ewan ko kung anong mangyayari. Baka wala ng eleksyon sa May 2025, second Monday of May ng May 2025. Yan po,
dahil delikado ang lagay ni VP Sara, kaya po ako nag-video uli. Gusto kong maiparating sa mga sambayan ng Pilipino na sana magpakatatag tayo dahil hindi natin alam ang dumarating sa buhay natin sa bansang Pilipinas. Hindi natin alam kung anong mangyayari, lalo na kung nawala na si VP Sara. Ang hirap po, ang hirap ng lalo na kung wala na si VP Sara sa gobyerno, dahil po kapag na-remove siya sa pagka vice president, kapag na-remove po siya, masasaktan lahat ng Pilipino. Kasi siya na lang pong natitirang pag-aasa ng mga Pilipino. Wala na po kayong aasahan. Kapag nawala si VP Sara, ewan ko kung saan pupulutin ng Pilipinas. Kaya po maghanda tayo. Ipanalangin po natin ang bansa natin, ang bansang Pilipinas. Kaya maghanda-handa lang po tayo, magmasid-masid, kasi kapag nawala na si VP Sara, hindi mo alam kung sinong matinong politikong ilalagay sa kanya. Kasi pag na-remove na po sa posisyon sa pagka-Vice President si VP Sara, ang mag-a-appoint ng Vice President ay si Marcos. Siyempre, siguro ako, ang pipiliin niya sigurado si Escudero. O kaya, palagi ko, hindi niya kukunin Vice President si Tambaloslos. Kasi, aayaan niya yan sa Kongreso. Kasi, kapag inalis mo sa Kongreso yun, ang may impeach naman si Marcos. Kaya, hindi niya alisin si Tambaloslos sa pagka-speaker ng Kongreso. Ang hirap ng buhay ng Pilipino. Ang mahirap niyan, sa dalawang yan, matira, lalo maganda kung si Tambaloslos ang mawawala dahil kayang-kaya ng ibang politiko, si Marcos. Pero si Tambaloslos, kahit na sinong politiko dyan, kahit ang mga Duterte pa, hindi po kaya si Tambaloslos. Dahil nasa kanya na lahat. Para siyang pinagpala. Pinagpala po siya ng lahat ng mga crocs. Kaya ang hirap. Ang hirap. Sa susunod po, magbibideo ako uli para kung anong kahinatnan ng impeachment na yan, na ipapadala agad yan sa Senado. Kasi wala na pong oras Wala nang oras. Kaya hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po. Sa susunod na video na lang po.